The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga kadiats ay tungkol kung paano hanapin ang mga nakatagong treasures sa mga rice fields or palayan. Bago natin yan umpisahan, sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking avid followers, of course, shoutout muna tayo. Right, shoutout tayo kina Intensity, kay user CE5, shoutout kay Cirilo Jaom, kay user KS9, Archie Batak, kay John Tox, kay Lizzie Liayo, kay Hyacinto Finia, Glenn Mario, Robert Cabonelas, Salustiano, Ranoir Jr., Mr. Tats, Rod Cardona, Obligado, shoutout kay Angelito Capistrano, Uncle Makasabi Vlog, Arcadio Angcon, Plantabs, Dennis Mordino, Peps Gilmar, kay Ronald Vilces, and lastly kay Raul Trangia, at sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shoutout sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Paano nga ba hanapin natin ang Yamashita treasures or itong World War II treasures na tinatago ng mga Hapon sa palayan? Okay, ang palayan ay isa sa mga paboritong pagbaunan ng mga Haponang treasures kasi walang mag-akala na sa palayan ay mayroong ibabaon. Kasi nga ang palayan ay tinataniman at palaging nadadaanan ng mga tao, kaya walang mag-akalang merong inilagay diyan kasi walang mga bato na makikita at walang marker. Okay, subalit ang mga palayan ay meron itong tinatago na mga itong maliliit lang na deposito na nakalagay sa concrete box, at karamihan ng sukat nito ay nasa 2x1 by 3, okay, 2x1 by 3 feet concrete. So ito ay 3, ito ay 2 at 1 foot lang ang kapal niya. So ganyan, so ibig sabihin ang ilalagay dyan ay nasa 4 at hanggang 5 maliliit na gold bars. Okay, so marami nang nakakuha ng ganyan accidentally, tinatamaan ng mga araro ng kalabaw. Kaya ang kalabaw ay isang hayop na maswerte dahil ang kalabaw ay nakakatisod o nakakaapak ng mga ganyang concrete box sa palayan. Okay, ngayon, ano nga ba ang mga symbols at signs na makikita sa mga palayan? Okay, una dito ay itong literal na kanji sign na ganito, na ang ibig sabihin ay rice field. Okay, ito ay rice field, palayan, ganyan. Kapag nakikita nyo mga ganyan na nakatatak sa bato, yan ay 200 meters. Pinakamalayo niyan ay nakalagay sa unahan doon sa upland, yung walang putik. Doon sa paanan ng bundok ay mayroong malalaking mga bato dyan na nakalagay, at dyan nila nilalagay ang mga marka. Walang bato sa gitna ng palayan kasi alam nila na tinatanggal yun ng mga magsasaka. Kaya yung mga bato na malalaki doon sa unahan, which is 200 to 300 meters ang layo, doon sila naglalagay ng ganitong mga sign. Una ay itong literal na palayan, kanji yan ng palayan. Pangalawa ay kanilang special code ito. Meron siyang guhit na nakaganyan, and then merong dot, yan. So kapag ganyan,
ang makikita niyo mga katiats, lalo na meron siyang X sa gitna. So simbolo siya ng treasure box, which is nakabaon sa malayo. Okay, ito na karamihan ay 200 meters distance galing sa bato. So malayo to. Kaya ito yung makikita niyo sa mga ganitong bato na malayo itong sa unahan. At tinuturo niyan ang isang sulok ng palayan. So malayo ang i-search nyo sa bato, 200 to 300 meters ang layo. Kaya ito nakabaluktot na ganyan na sign dahil sabi niya ang treasure ay nasa sulok ng rice field. So nasa kanto. Okay, so ganyan yan. So ang treasure ay nasa sulok. So karamihan yan kung tingnan natin dito. Halimbawa dito sa una. Halimbawa ito, narito ang sulok niyan. Ganyan yan. So apat ang sulok nito. Pwedeng rito, pwedeng dito, pwedeng rito. Pero kung ang bato ay narito na mayroong marka na yung nagaganon, itong ganito na marka, ang ibig sabihin niyan ay 200 to 300 meters ang layo. So hindi tayo maghanap ditong banda sa malapit. Ang tatargetin natin ay ang mga malalayo na corner ng ating rice field, which is ang distansya ay nasa 200 to 300 meters. Okay, kaya ang tingnan lang dyan ay ang bato na malalaki na nasa paanan ng bundok na nakapuntirya sa rice field. Okay, ngayon kung meron na kayong suspetsa na ito na portion na ang meron, or ito, ang gawin nyo ay madali na lamang. Kumuha lang kayo ng pangtusok na kabilya na mayroong handle. Ang haba niyan ay 2 meters. Okay, kasi sa palayan ay mababaw lang ang pagkabaon kasi maputik siya at unexpected na mayroong ibinaon, at isa pa small quantity lang siya, 4 to 5 or even 6 bars na maliliit na nasa 6 kilograms lang. Okay, dahil maliliit yan na concrete box. Kaya ang gawin ay yung pangtusok nyo na kabilya na mayroong ganyan, naka-welding na hawakan, ay tusukin nyo ang mga corners. Okay, ang distansya niyan galing sa pinakakanto ay nasa 2 meters. Kaya dito kayo banda, tusok ng tusok lang. At kung wala, lipat kayo dito sa kabila, which is 200 meters, tusok ng tusok din. Alam nyo naman na ang lupa sa palayan ay malambot. Ngayon kung meron siyang tatamaan na something flat, ganyan, at tumatama dyan yung kabilya ng pantay, malaman nyo naman kung flat kasi malaman nyo ang lalim ng pagbaon nito. So kung ganyan na pantay ang pagtusok, so ibig sabihin flat ang tinamaan nyo at pwedeng box. Okay, kung dito na kanto, ganun din. Pero wala yan sa malapit sa bato. Kasi sa ganitong sign, sa nakakuha niyan, 200 to 300 meters distance. At pwede rin na ang makita nyo ay ganito lang na sign. Box lang at may X. Ngayon palagi tayong nakakita niyan malapit sa palayan. Ang inaakala natin ay target, na dito tayo magkukay kasi target. Ngayon yung pagkakaiba niyan,
napaloob siya sa square. Ang square ay rice field. At ang distansya niya ay 200 malayo, kaya hindi natin matagpuan. Okay, kaya kung ganyan ang posisyon mga katiyats, kung ganito na narito ang bato, magsukat lang kayo ng mga 200 meters. Hanapin ang 200 meters na sulok o kanto ng kwadradong rice field. At isa sa mga sulok niyan ng rice field nyo ay nagtatago ng treasures kapag narito yung sign na mga pinakita ko dito ngayon. Merong ganyan at merong simple lang na wala yung ganito. Okay, so sana maliwanag mga katiyats ang aking describe ng mga treasures sa palayan. Ngayon, kung matagal na kayo dyan sa inyong rice field at lagi nyong napansin na yung isang corner, napansin nyo halimbawa dito na yung isang corner ng palayan nyo ay hindi matataba ang mga palay at hindi namumunga ng marami. Yan ay indication na merong something na nagbabawas ng fertility ng soil. Kaya halimbawa dito, kung ito na portion, kung merong concrete flooring dyan, so basically hindi tataba masyadong palay, pero namumunga siya. At malalaman mo na bansot, mas maiksi siya kaysa mga palay na walang konkreto sa baba. So example, drawing natin. So ito yung concrete, and then ito yung lupa ng palayan, tapos dito tumutubo yung mga bini ng palay. So malalaman mo after several months ay itong parte ng isang kanto ng inyong rice field ay hindi mahaba ang palay kumpara sa ibang portion. In short, mga bansot, hindi mataba. So pwedeng yan na portion ang merong treasures. At kapag malaman nyo na lang, para ma-legitimize nyo na merong treasures ang inyong palayan, ay ikutin nyo ang foothills or itong kung merong creek sa unahan, doon kayo maghanap ng malalaking bato na 200 to 300 meters galing sa inyong palayan. Kapag merong ganyan 200 to 300 meters distance na malalaking bato na naroon yung marka na ganito, yan, treasure in the rice field. At yung isa ay box lamang at may X, at yung isa ay box na may guhit na nakaganyan at meron din siyang X sa gitna. Pag meron niyang tatlo na yan, sure ball na ang palayan nyo ay merong laman. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Maraming salamat sa ating mga katiyats na nanonood at nag-subscribe. Okay, magpaalam na. Surigao San for my father's channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures.